programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. In a time when the world searches for meaning, one voice returns to the ancient path. This is Noahide's Hour. Join Moray Azaria Gilbert Mendoza as we uncover the universal wisdom of the 7 Noahide laws, a guide for all humanity. A journey of truth, a call to understanding. This is Noahide's Hour. Shalom Aleichem. Maayong adlaw kanatong tanan mga higala, welcome sa ato ang programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Another episode alang sa ato ang programa karon mga higala, og doon na tay mga tukion nga angay pod nato madunggan aron dungagan ang atong mga kahibalo ug kaalam. By the way, I'm your host, Renz Barbarona. Uban usab nato ang atong co-host, ang ordained Moray by the Noahide Academy of Israel and Noahide Ambassador to the Philippines, Moray Azaria Gilbert Mendoza. Shalom, shalom. Shalom, And shalom. syempre ang ato ang mga kauban dinhi sa Noahide Community Incorporated Davao City Chapter Philippines in cooperation with PTV Channel 11. Ug ato ang guest mga higala nga dunay mga pangutana or ikadugang baunya sa ato ang diskusyon, si Sir Eber Marty Abragan. Shalom, shalom. And Sir Yered Edgar Tobera. Hello, sir. Shalom, shalom. Last week mga higala ato ang gihisgutan ang bahin sa kining tinuod, no, o ang the only true inspired scripture. Part 1 pa lamang katumore sa ato ang episode. Yes. This time ato patong dungagan ang ato ang diskusyon bahin ni ana mga higala. And naghisgot atong mga niagi bahin sa katong mga dili tinuod or kamalian sa New Testament. This time Contradictions. yes, oo. Karon unsa pa ba ang dugang contradictory line sa New Testament more? Okay, mga kaigsunan, na kini nga issue sensitibo kaayo. Og mahinaut ako na dili mo masuko kun dili kini manggod siya, kung dili na mo isulti, dili na mo expose, mas mudako ang amo ang obligation. Na tungod kay ikaw nga nasayod, obligado ka nga mo sulti nga to sa uban. Kay if you talk about knowledge, doon na siya accountability. Ikaw man din nasayod ana, nganong wala man kanisulti ana, di ba? So doon na may obligation, doon tayo obligation, kitang tanan nga nasayod, doon tayo obligation. Although this is offending, pero wala tayo choice. Now, ang atong tuyo nga ma-open ato ang mga mata, unya ato ang suta nga unsa jud ang tinuod. Now, miabot kita sa punto nga ato ang pamatud-an ang unsa ang tinuod yun nga kasulatan para sa mga Jewish community o sa Noahide community. Ang kasulatan nga tinuod maura jud ang Genesis to Malakay, kumbaga. Now, og walay laing kung gitawag nila og Tanakh, kini ra yun siya. Now, og wala nagyulain pa. Og kini mao ang Hebrew, Hebrew text. This is from Genesis to Malakay. And tungod di ana, makita nato na asa gyud ang original, asa gyud ang final, asa ang genuine, ug asa ang fake, asa ang dili tinuod. Kay sa akong nagkasulti, dili ka identify sa dili tinuod kung wala ka kabalo sa tinuod. Karon matutas sa dugang pang paglantaw nato nga mga contradictory sa New Testament. In the book of Matthew, talking about the birth. Now, karon December, ang mga tao ron busy kaayo sa pag-celebrate sa birth. Okay, in Matthew chapter 2, ato makita na ang pagkatao ni Jesus, makita nato nga diretso gisulti nga natao siya sa Bethlehem of Judea and in the days of King Herod. Okay, so duha ka butang diri ang discrepancies kung ato ang i-compare sa account ni Luke. Diri wala sila nangadto sa Bethlehem, Judea, kundi taga Judea sila, taga Bethlehem sila. Kay wala tay makita nga ni travel sila. Dito lang sila nya nanganak.
Now, and then si Herod mao ang hari at that time. Now, kung moadto ta sa Book of Luke chapter 2, kung ato makita usab sa account sa birth ni Jesus sa Luke chapter 2, it says in verse 1 and 2, and it came to pass in those days that went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Quirinius was governor of Syria. So, ato makita na kini si Quirinius og si Herod nga gisgutan dito sa Matthew chapter 2, doon na siya overlap sa ilahang tuig. Ano man, bisa mo tan-aw mo sa Google, imong i-type si Herod the Great. Namatay siya 4 BC. No, 4 BC pa. Patay na siya. And then siya ang king daw sa pagkatao ni Jesus sa Matthew chapter 2. Whereas Luke chapter 2, ato makita na si Quirinius ang governor sa Syria, nga under niya ang Israel, tungod kay ang Syria o Israel, tapad raman na, north man ang Syria, then ang Israel. So, ang gobernador, mao si Quirinius. Kung mutanaw ka sa kapanahonan ni Quirinius, nahimo siyang gobernador sa Syria sa 6 AD. Kung baga, 10 years ang ilahang gap, gikan pagkamatay ni Herod. No, 10 years, kay 4 BC daw na tao si, kung baga namatay si Herodes, ug unya, pagka 6 BC, o 6 AD, maupod ang kagobernador ni Quirinius, nga mauning panahon na nga, nangadto daw sila si Joseph og si Maria, nangadto sa verse 4, they went to Judea para daw mag-tax. Og dito daw nanganak ni Jesus. Now, makita nato ang duha ka conflict. Sa Matthew chapter 2, taga Bethlehem sila. Unya si Herodes mao ang panahon nga natao si Jesus. Pag-abot sa Luke chapter 2, makita nato nga time ni Quirinius nga siya ang governor. Unya si Quirinius nahimo siyang governor 6 AD. Kung baga 10 years. No, 10 years gikan pagkapatay ni Herodes. And then sa Luke chapter 2, gikan sila sa Nazareth. Nangadto sila sa Bethlehem para nga mag-tax. Balo Nazareth og Bethlehem. Kung isakay nimo na og bus, hapit tulo ka oras na. Biyahe na. Layo kay na siya. Now karon balikan na po nato another na po nga problema. Maong makita nato sa verse 13 sa Matthew chapter 2. Giingnan sa angel si Joseph nga mangadto daw sila sa Egypt. Mangadto daw sila sa Egypt nganuman tungod kay patyon ang bata ni Herodes. And then pagka verse 20, giingnan na pod nga balik na mo sa Israel. Go back to Israel. Dadaan ninyo ang bata. So namalik na pod sila sa Israel sa verse 20. Now, pag-abot sa verse 16, makita nato nga patyon ni Herodes ang mga bata nga tagduha ka tuig. Nganuman kay ang estimate nga ni tago dito sa Egypt sila si Maria, si Joseph ug ang bata duha ka tuig. Na duha ka tuig. And then in verse 23, makita na po nato nga and he came and dwelt in the city Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene. Okay, doon na ni siya duha ka mali. Number 1, now si Jesus daw duha na katuig. Unya miadto sa Nazareth para nga magtubo siya aron matuman daw ang gisulti sa mga propeta nga tawagon siya og Nazaretnon. Wala jud kay makita bisag usa ka bersikulo gikan sa Genesis padulong sa Malakay nga nagpropesya nga ang Misaya tawagon og Nazaretnon. Wala bisag usa, plural pag yun prophets ang nagsulti. So kung pangutanon nato ang author ani Matthew kay dili mo Matthew gasulat ani according to Matthew raman, pangutanon nato siya kinsa man ang propetahan nagpropesya nga ang Misaya tawagon og Nazaretnon nga wala man tay makita. Nya gawas pa 2 years old siya diri. Karon pag abot nato sa Luke chapter 2, makita nato sa Luke chapter 2 nga sa verse 4 nanglakaw sila gikan sa Nazareth o ningadto sila og Judea. Pag abot sa verse 21
o gituli si Jesus sa ato pa 8 days siya, now gi-circumcise siya sumala sa Jewish custom. And then pagka verse 22, gipidyon habain siya. Unsa ning pidyon habain? Ang pidyon habain mao ang redeem, gitawag siya og redemption sa firstborn. No? Firstborn redemption. I-redeem siya og unya kini siya 30 days. No? 30 days old. So that means 30 days si Jesus gipidyon habain. Og paghuman sa iyang pidyon habain, nga mao ang iyahang firstborn redemption. Pagabot sa verse 39, og nanguli sila sa Galilee, their own city, Nazareth. After they had performed all these things, according to the Torah. Unsa man ilang gi-perform? Pagka 8 ka adlaw, gituli, and then pagka 30 days, gi-circumcised. So, na-perform ang pidyon habain or consecration sa firstborn. Paghuman ana, nanguli daw sila dito sa Galilee, pilay edad sa bata? 30 days old. 30 days. Adto ta sa Mateo, 2 years siya. Kay nanglaya sila sa Egypt. Unya, wala kay makita sa Luke chapter 2 nga nagadto sila Egypt. Wala. Nga naman, time naman ni Quirinius. Kay si Herodes nga gustong mupatay ni Jesus sa Book of Luke, patay naman siya. Patay naman siya sa Book of Luke. Kay nga naman, time ni Quirinius man siya. Kaya si Quirinius, na himong gobernador, 6 AD. Whereas, sa Matthew chapter 2, panahon daw ni Herodes, natao si Jesus, si Herodes, according to the history, 4 BC man siya namatay. So, nagpasabot nga, wala ni sila magsinabtanay. Nagpasabot nga, dili gyud credible ang ilahang gitawag o narrative talking about the birth of Jesus. So, usa ni siya sa mga contradictory. Another contradictory, mga ko sa imuha. No? Christian man yun, no? Nagtuo nga si Jesus daw gilansang. Gilansang siya sa cross. Mga ko, unsang orasa man gilansang si Jesus. As far as you know, unsang orasa siya gilansang. Sumala sa imong hibawan. Ha? Alas 12. Alas 12. Namatay daw siya alas 3, di ba? Alas 12 siya daw gilansang. Nana sa John 19:14. And it was the preparation of the Passover that about the 6th hour, o siya gilansang. And 6th hour is 12 o'clock. 12 o'clock. Karon, kumuado da sa Mark. Mao na ang pinaka-popular. Arita sa dili popular. Mark 15:25. Kung imong tanawon ang Mark 15:25, ang ato makita mo ni, and it was the 3rd hour and they crucified him. 3rd hour is alas 9. Alas 9. So, makita na to ang contradictions. Si John miingon, na according to John, gilansang siya alas 12. Unya, si Mark po niingon, Mark 15:25, gilansang siya alas 9. Ano na po yung mga tao miingon nga, importante lang, gilansang. No, pero, dili ta basta-basta magano kay miingon man ta nga, padayag sa espiritu, gidihugan sa espiritu, magkamali ba di ang espiritu? Mo na ang question nun. No, magkamali ba ang gitawag og Holy Spirit? So kung iya na sa Holy Spirit, kung alas 12 o alas 9, pareha ba? Mo na ang question nun. Kung ikaw mo ipangutan, pareha ba ng alas 9 o alas 12? Dili gyud na siya pareha. No? So another na pod nga makita nato nga contradictory. Talking about resurrection. Karon mangutan ako, ikaw nituo ka og resurrection, di ba? Mangutan ko sa imo, kinsa man yun ang nisulti nimo nga nabanaw si Jesus be? Kinsa man yun ang nisulti sa imo? No? Is it only hearsay or naadyog kay proof, naadyog kay witness nga maoy mubarog nga mauni siya nabanhaw si Jesus ani? Di ba? Mo na ang question. Yes. Now, mutan ta sa Matthew 28 verse 1, makita nato na gisulti ang nakakita daw sa pagkabanhaw. Now, ato aning hatagan og emphasis sa ato ang next nga hugna. Yes, More, no, daghang salamat. Naapay mga dugang pangutan na unya mga higala og ipadayon usab ni More ang maong diskusyon bahin sa gihapon atong gihisgutan, no, ang part 2 sa The Only True Inspired Scripture ug katong unsa tong mga contradictory lines sa New Testament. Kana mga higala mo balik ta sa tong programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity.
This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Cool down and treat yourself at Apo ni Lola Durian Delicacies with a creamy, delicious softy ice cream. Choose from our rich and sweet durian, tropical langka, or chocolatey tablia flavors. Each one made to delight your taste buds. Perfect for a sunny afternoon, a fun snack, or a little treat for yourself. Our ice cream is smooth, fresh, and full of flavor. Come and enjoy a scoop or two. Made with love and care. Apo ni Lola Durian Delicacies. Sweet, cool, and made just for you. Balik pa dayon mga higala sa ato ang programa and sa ato mga bagong nag-view sa ato ang live streaming or sa TV. Asa mo karon naglantaw via Facebook or YouTube mga higala. Maayong adlaw kaninyong tanan og magpadayon ta sa ato ang hisgutan bahin sa The Only True Inspired Scripture Part 2 ni mga higala. And syempre, ang ato ang gihisgutan kaganina katong mga contradictory lines sa New Testament more. Okay. May nungdanon ni siya ng issue. Okay. Usa ka magpadayon, pwede niyo maklaro tong ano ang third hour gay alas 9 siya sa buntag unya ang 6th hour 12 noon siya. Okay. Ang beginning of counting sa adlaw is alas 6. Pag alas 7 ana now 1 hour. And then pag alas 8 2, pag alas 9 3. Pag abot sa alas 12 ano siya 6th hour. Now, magsugod na siya. Okay, thank you for that question. Ano man, kasagaran na to, King James ang ginabasa. Niya sa King James, 6th hour o 3rd hour. So, wala taga nagamayin ana. Ngano man, lahi ang ato ang signal. No, ana. Niya, ang 3rd hour pag yun nato, mubasa ta og Mark 15:25. Gilansang siya 3rd hour at una-una alas 3 eh. So, mo-connect siya alas 3. But only to find out, alas 9 siya. No, alas 9 siya sa buntag. Inana ta, no? Inana ta ka ka-simple nga pagkatao. Simple ito magkauna-una. Okay, another nga mga contradictory, kining issue sa resurrection. Okay, ang issue sa resurrection, no, usa sa pinaka-highlight sa Christianity. Pinaka-highlight yun na siya no, sa resurrection. Okay, kinsa man yun ang witness sa resurrection? Mo nang question. No? Kinsa man yun mo prove nato? Wala ba ata dito? Unya kita 2,000 years ago na nga event. So, dapat mangita ta og mga credible witness nga kinsa ba gyud mo testify ninyo nabanaw si Jesus. Now nga sa mga Jewish di man sila motuo. Ngano man na? Okay, here it is. Mutan-aw ta sa mga account sa records. In Matthew 28 verse 1, in the end of the Shabbat as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. So, ato makita na dunay Maria Magdala, that is Mary Magdalene, and other Mary. So, wala gisulti yung isa. So, duha sila kabuok. Puro sila Mary. Pagabot sa Mark 16, no, kung atong tanawon ang Book of Mark, chapter 16, makita nato nga sa Mark 16, when the Shabbat was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James. So, katong Mary do, mother of James diri, and Salome, brought spices that they might come and anoint him. So naapag yung katawanan diri nga dili jud ni siya tama. Na una, kining nagdalag spices kay anoint nila. Dead body anoint nimo third day. Now, perti nang bahua. Dili man na siya mao sistema sa Jew. Ang Jew, ang ilang system, ang ilang custom nga kung imo ning anoint, i-anoint na sa before ilubong. No? Dili kay tulo ka adlaw na sudlon nimo ditong lubnganan yung anoint nimo. No, nga bahaw na siya, dili siya tinuod. No, dili siya tinuod. Dili siya realistic. Okay, diri makita nato tulo na sila kabuok. Mary Magdalene, Mary mother of James, and Salome. That's in Mark chapter 16. Pagabot sa Luke, or ito sa Luke 24 verse 10. Tanawan to pila sila kabuok. And it was Mary Magdalene and Joanna. Una na po Joanna. Ganina Salome. Diri wala na Salome diri. Joanna. And Mary, mother of James, and other women. So, napay duha. So, 5. 5 sila kabuok. Pero wala diri Mary, mother, wala diri Salome. Joanna ang naa diri. So, makita nato na 5. Kaya na may other women. 5 sila kabuok. So, si Matthew, miingon 2. Si Mark, miingon 3. Si Luke, miingon 5. Arita kay John. No?
sa John 20 verse 1. In the first day of the week, comes Mary Magdalene early, and when it is yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Then she ran and comes to Simon Peter. So makita nato si Maria Magdalena ra usa, Book of John. Now siya ra usa. Siya ra jud usa. Maria Magdalena wa say kuyog. According to the Book of John. Unya siya mo'y nagtaho ngadto kang Peter. May nungdanon man ni siya madungog nato nga si Maria Magdalena mo'y nagsulti ngadto kang Peter. Ngano man kay si Paul nagsulat man pud siya about resurrection. Ug ang gisulat ni Paul sa resurrection sa 1 Corinthians 15 verse 5 and 6. Makita nato na mingon si Paul, I delivered to you now and then what I have received, na verse 4, he was buried and that he rose again the third day according to scriptures. Mangita pag yung scripture, asa man nga scripture iyang giingon nga ang Misaya patyon unya ilubong nya mabanaw sa katulo ka adlaw, wala man kay mabasa ana bisag usa sa Genesis to Malakay. Nya according to scripture ra ba na iyang gisulti. Unsa nga scripture? No, unsa nga scripture nga wala may laing valid scripture, Genesis to Malakay raman. Nya wala kay makita nga naa na siya bisan sa atong mga viewer. Naa ba mo'y makita Genesis to Malakay? Pakita daw ko nga naay verse dai propeta nagsulti din nga ang Misaya patyon unya ilubong nya ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. No? Bisag usa wala. Pag-abot sa verse 5, mingon siya, pagkabanhaw ni Jesus, he was seen of Cephas, which is Peter. Ang una daw nakakita, mato pa ni Paul, si Peter. Which is a lie. Nga naman, tungod kay sa Book of John, chapter 20, si Maria Magdalena mo ay nakakita. Nya siya nisulti ngadto kang Peter. Pag-abot ni Paul, ningon siya, ang unang nakakita si Peter. No? Unya, pag humanog kakita ni Peter, nagpakita daw siya sa 12. 12 ka apostoles. Resurrection ha? Talking about resurrection. Nagpasabot nga buhi pa si Judas para kay Paul. When in fact, sa Matthew 16, now, sa dihang na-convicted si Judas, matod pa sa Matthew 16, si Judas naghikog. Pag-abot po sa Acts chapter 1, si Judas nibuto. Nibuto daw siya. Ni-explode ang iyang tiyan. Pero diri, makita nato buhi pa si Judas. Nga naman si Paul nagsulat. Now, aning mga scripture, 55 AD, namatay siya 62. Unya kay kanang Matthew, kay 85 man lang na siya. Kumbaga, nidagan pa og 30 ka tuig bago na nahimugso. Gikan sa pagsulat ni Paul. Nya ang Book of Mark, si 10 man na siya, 70 AD. Nya ang Book of Luke, 85, pareha man siya edad sa Book of Matthew. Unya mo adto sa Book of John. Si John kay 90 to 100 AD man na siya. So makita nato na kanang mga libruha wala na sa time ni Paul. So, klaro yung kaayong magkamali si Paul. Nga naman, ihalang itagna-tagna. Itagna-tagna lang niya ko, ug di ba according to. Unya ang iyang gisulti nga ang pinakabakak diri nagpakita siya sa 12 ka apostoles nga para niya ang apostoles nga 12 ka buok wala pa nakuhaan og isa. Nga kung imong tan-aw ang gisulti ni Matthew, nag-suicide man si Judas. Ya sa iya diri buhi pa. Now, and then in verse 6, after that he was seen above 500 brethren, of whom the greater part remain unto this present, some are fallen asleep. And then in verse 7, diyan na po ni pinakatawanan sa verse 8. And last of all, resurrection ha? Last of all, he was seen of me. Ang katapusan nakakita ako. Kaya just imagine, mubasa ka sa Book of Acts, panahon sa resurrection, si Paul nang lutos pa daw na. Gipangpatay niya ng mga Christian sa paghuman, niadto siya sa Damascus, niadto siya sa Syria, dito daw siya nakakitag pananahon. Unya nagpakita daw si Jesus nga nabanhaw sa iya ha. Nagpasabot nagsikan kaming si Jesus na po sa iyang panahon. So, unsa ba na pag-istorya nga si Jesus daw magsikan kaming sa iyang panahon nga nagsikan kaming man sa panahon ni Paul. Ngano man nagpakita ba daw siya ni Paul midagan og pila ka tuig. Gikan pagka-resurrect. Unya matud pa niya siya ang witness nga nabanhaw po daw si Jesus. So we are talking about the resurrection witnesses. Nagahisgot sa resurrection witnesses. So, abi niyo crucial lang nga issue. Ngano kita nagtuuta no nga kasulatan jud ni unya kung unsay nasulat din ha dili ta mo react
Now, para sa tuwa, sagrado kayo ni tinuod ni, pero wa day ta kabalo nga ang kasulatan nga tinuod kini ra jud siya. Para sa mga Jewish, wa jud labot ng Matthew, Mark, Luke, John padulong sa Revelation, wa jud nay appeal sa kasulatan. Wala jud. So makita nato na even ang New Testament nagkontra-kontra, no, nya kini sample pa lang gani, no? Wala pa ta dito sa mga detalye nga mga portion, detalye nga mga lines nga makita nato nga maudi ay nga ang mga Jew di gyud mo dawat. Mabitaw na nga daghang mga questions. Ngano nga mga Jews dili mo dawat ni Jesus nga mao ang Misaya? Una sa tanan ang kasulatan nga gibasihan bakak siya. Unya wala gyud kay usa nga makita gikan sa Genesis to Malakay nga nagisgot kay Jesus. Sa totoo lang, based on the Hebrew, not even one. Not even one. So ngano mutuo man sila ana, di ba? Okay. Na akong question. Kinsa madaning anak nga gihatag dinhi sa Isaiah 9:6? Okay. Good kayo na nga question. Nga naman, ginatindugan na sa mga Christians nga kung mutanaw ka sa King James Version, kay ang King James Version, mao man gipasiatab gud sa mga defender sa King James nga perfect Bible. Yes. No, makadungog yun ko mga pastor miingon perfect Bible. Now, sorry to tell, na kung mabasa ka sa King James Bible, unya imuhang i-address nga to sa Hebrew. Kini pa lang na Isaiah 9:6, dunay upat ka buok mali. No, upat ka buok ang mali. Okay, basa sa King James ha. For unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Para sa mga New Testament believers, ang ilahang interpretation ay si Jesus di siya. Pero matingala ka, not even one line in Matthew to Revelation quoted this. Tingala jud ka, nganong walay nag-quote no sa New Testament. Nganong wala ni nila gi-quote kung tinuod ni siya. Ila unta ning gi-quote didto. No? Only to find out nga ang mga tao nga nakabalog tinuod, nakabalo og Hebrew text, kung imuhang lantaon sa Hebrew, kini day siya, no, kay kung imuhang lion ang translation sa English, ilahang gi-future. The government shall be, o King James ha, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called. So, future siya. No, future tense. Pagtanaw sa Hebrew, past perfect man siya. Human naman siya. Akong basahan sa Hebrew. Now, kung imo makita in Hebrew, kay yilid yulad lano, bain, neten lano, vatihi, hamesra, al shekmo, vayekrashimo, peliuates, ilgivor, aviad, sar shalom. Now, ang una makita nato diri mao ang term nga yulad. Ki yulad ki yilid yulad lano. And the term yulad gitranslate King James for a son is born. Now, kung tanaw nato sa proper nga pagsabot as mentioned in the book of Genesis, for example, verse 26, makita nato ang term nga yulad. Now, sa katapusang bersikulo sa Genesis chapter 4, makita nato sa English, bisag King James, no? Kay King James man to, and to Seth, to him also there was born. So, makita nato, gipast tense niya. Yes. There was, King James, mga translators, kung basahan mo sa Hebrew, all shade gamho yulad bain. So, aware ang King James translators nga past tense ni siya. Pero nganong gituyo nila nga gi-future nila dito? Tungod kay duna sila agenda. Kay gusto nilang gamiton, gusto nilang i-hook in ang ilahang inventions. Pinaagi ni adto nga bersikulo sa Isaiah 9:6. Now another term nga makita nato nga kini siya future sa King James unya past tense siya sa Hebrew. Mao ang word nga vathi. Now the term vathi. The term vathi na makita nato, kay yilid yulad lano
Bain, natanlano, what he. Kung imong latawon ang what he, shall be, the government shall be. Now, pero kung tanawon nimo sa Isaiah 5 verse 26, ang term nga what he, gi-quote no sa book of Isaiah, chapter 5, verse 26. O kung imo makita ang term nga what he sa book of Isaiah, this is past tense. No, past tense siya. No, nagpasabot na ang past tense gihimong future pag-translate para magmumukhang propesya. Now, and then ikatulo, mao ang shall be called. In Hebrew is vayekra. And the term vayekra, very popular na nga term sa Hebrew. Nga naman, the book of Leviticus is vayekra in Hebrew. And then the term vayekra, makita nato sa Genesis 4:26. Vayekra Shemo. And his name was called. His name was called. So, makita nato past tense siya. Now, past tense unya. Ang pangutana, nganong naingon ana man na siya? Nganong naingon ana man? Muna problema. Kana ipadayon No, nato nga diskusyon mo re sa Okay. pagbalik sa tuang programa. And by the way, ato day pud i-welcome sa ato ang programa si Sir Abraham Joseph Raakin. Hello sir no, and basin namoy mga pangutana unya ato ipangutana unya kay More. Ug pagpadayon ta sa tuang programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Stand by. Nanginahanglan ba mo og professional nga lugar alang sa orientations, photoshoots, conferences, briefings o trainings? Welcome sa Mindanao Media Hub. Adunay available nga mga studio o espasyo as low as 3,500 pesos kada oras, minimum 4 ka oras. Pwede nimo magamit ang Mindanao Media Hub nga vacant studios nga 100 square meters o 200 square meters alang sa inyong mga aktibidad. Aduna usab mga smaller rooms nga maka-cater og 40 ka tawo. Sa mga nangita og vacant office spaces, basin ang Mindanao Media Hub na ang inyong gipangita. Walay angay kabalakan sa parking tungod adunay dako nga parking area nga maka-accommodate usab og mga bisita. For more information, visit Mindanao Media Hub located along Diversion Road, Bangkal, Davao City. Gikan dinhi sa Davao. Ang kasing-kasing sa Mindanao. Ako si Vina Araneta. Ako si Zay Lagang. Maghatod og mga labas, naguna og mahinungdanong balita. Lunes hangtod Biyernes sa PTV Regional News Block. Dinhi lang sa inyong People's Television. Welcome back sa ato ang programa mga higala. Magpadayon ta sa ato ang diskusyon kaganina no. Gihisgutan ang katong kinsa man gyud ning son nga given o giingon dito sa Isaiah 9:6. Magpadayon ta sa ato ang diskusyon more. And basin na yung mga pangutana no ang ato ang guest. Yes sir. Okay? So, mara tawang iklaro mo rin kung kinsa tong natawa ba yun to siya that time ni Isaiah tong the son. Okay. I remember, in the time of Isaiah, past tense na ang iyang gisulti. Tungod kay natao na ni siya nga bata. Now, actually, kung imuha ni siyang basahon sa Hebrew, naamo ko ni siya hint. Now, kay sa verse 6 sa Hebrew, imo kan Lemarve Hamishra. Onya, ngano daw nga ang mem sa Lemarve, ngano daw nga close mem, ngano dili daw siya open. Nga ang mem ba ya, ang last nga letter sa word, close na siya, just like Elohim, Olam. Close na siya. Pero kung gamito na siya sa Maim, no? Open yun na siya. Ngano daw nga close? Tungod kay hint daw na nga sa kapanahunan ni King Hezekiah, gidudahan siya, gisuspitsahan siya nga siya Misaya. Yung gisuspitsahan siya. Unya, siya ang bata nga gituring sa verse 6. Tungod kay si King Hezekiah, sa ilang panahon, 6 years old pa, scholar na sila. 6 years old. Pag-abot yung 7, nisugod na siya rule. Now, never one time in the record of history nga si Jesus ni rule siya bata pa. Never. You can't find it. Nga ni hari siya sa Israel, bata pa siya. Now siya nag-rule dito, bata pa. Never. No, wala kay makita. So, kini nga bata,
walay lain si King Hezekiah. Remember the time is King Hezekiah. Gitabangan sila, gigira sila sa Assyria. Now, 185,000 elite soldiers naglibot sa ilaha. Unsa lagi gihimo ni Hezekiah? Nagfasting lang siya. Nangamuyo. Unya gipadala ni Hashem ang angel usa lang kabuok. Angel. Paghuman gipatay sa angels ang 185,000 elite soldiers sa time ni Hezekiah. And according to the story sa Book of Kings, na wala pa'y hari nga diin ang event na hitabo ug wala na po'y hari nga kasinati ni ini nga event nga diin ang ilang makaaway gipatay og angel. Wala na nakigira si Hezekiah, igo lang siya nagampo. Mo na nga gisuspitsahan siya nga Misaya. Kaaso inani human daw og patay sa mga sa angels, human daw patay sa 185,000 ka soldiers ni sa taga Assyria nga 5 ra kabuk na bilin si Nebuchadnezzar iyang servant, anak ni Sankerib, 2 kabuok og siya, 5 ra daw siya. No, 5 lang sila. Ngano daw nga wala jud daw na tuloy-tuloy nga siya jud unta ang Misaya. Tungod kay wala siya ni kanta. No? Paghuman sa success sa gira, wala daw siya nag-compose og kanta para iyahang lipayon siya Hashem pinagi sa song. Mao daw toy weakness, no? Og mahinungdan nga dili siya ang Misaya. Pero gisuspitsyan siya. Pero ang question karon, nganong gitawag man og no? Vayekra Shemo, and his name was called Pele-Yoetz. Wonderful, El Givor, that means gitranslate og mighty God, Aviad, that is Father of Eternity, Sar Shalom, Prince of Peace. Kabalo mo, ang mga tao sa Israel, dunay meaning ang ilang pangalan. And every time nga mupangalan sila usa ka tao, gipoint nila kung kinsa si Hashem. For example, Tovia, that means Hashem is good. No? Tovia. Aviad, that means Hashem, our Father, is eternal. Something like that. Ako ngalan, Azaria, that means Azar, help, Ya Hashem. Hashem is my help. Siya ang ako ang tigtabang. So, every time nga naay mga pangalan ang mga Jew, nagpoint kanunay kang Hashem. Nagpoint kanunay na Hashem. So, if it says that Pele-Yoetz, this wonderful, El Givor, that is mighty warrior, that is pointing to Hashem. He's the mighty warrior. Nga naman, sa time ni King Hezekiah, padalarag angel, patay ang kalaban, 185,000 ka mga elite soldiers. Ya Aviad, he is the Father of Eternity. Sar Shalom, he is the Prince of Peace. Something like that. Now, so, mabitong hinungdan nga dapat, kung ikaw, mahimo kang makonvert ka sa Jewish, ma-change yun imong ngalan. Mo pick up yung ngalan ng mga Hebrew nga mauto ang root sa imong soul. Likewise, kung ikaw manuwahid, mag-change yun ka sa imong ngalan. Nga naman, itong mga pangalan nga gingalan sa tuas ng ginikanan, walay meaning eh. Parang litan, kulas. Ano sa meaning anang kulas? No? Pikto. Ano sa may meaning sa pikto? Bulanso. Ano sa may meaning anang bulanso? No? So, pero kung may ingo kag Azaria, that means Hashem is my help. No? And then the Yered, that means going down. No? The angels are going down. No? Yosef, that means to add. Abraham, that is father of people. No? O father of nations. So, nasa yung meaning. Okay, Renz, unsa yung meaning sa imong ngalan? Wala ko naka... wala sa meaning sa imong ngalan. Mas maayo nga na yung meaning atong ngalan. Mao na nga dapat, nagyo tay Hebrew name. Kay kumbaga nag-exalt na kay Hashem. Imo siyang gi-exalt, pinagi sa imong pangalan palang daan. Okay. Yes, more. Thank you for your questions. Basi napay dugang pangutana, but naapod ko dugang pangutana. Unsa pa to'y laing mga gimistranslate more sa Christian Bible from the Hebrew Tanakh? Okay. Usa di ana Isaiah 53. Na, usa sa mga mistranslation. Ang question, Yes, Question sa Isaiah 53, Elder Muray.
Kay kinsa tong who is the suffering servant mentioned in Isaiah 53? Okay. Who is the suffering servant? Kung imong basahon daw ang Isaiah chapter 53, dapat mabasa daw ka sa 52:14, 15. Dito yun daw ka musugod. No, dito yung musugod. And then doon ay warning ang mga rabbis na kung mubasa daw ka og libro, no? You are reading a book. Unya ang book daw na 65 chapters. Ayaw daw diretso basa sa 53. Now, dito yun daw ka musugod og basa sa chapter 1. Para nga naay sequence. No, unya mahibaw-an nimo kinsa ang gisgutan sa mga succeeding verses. Now, nga naman, tungod kay diri manggod na ay gimension nga servant. Gitawag siya og my servant as mentioned in verse 10. Now, gitawag siya og my servant, and ang question, now, kinsa maning my servant diri nga nagsuffer? Okay? Kung imong lantawon ang servant, the term avdei in Hebrew, I will show you a book written by Tovia Singer, Rabbi Tovia Singer, which is entitled Let's Go Biblical by Robert Tovia Singer in book number 1, page 97. He said that there are many verses talking about the servant in singular. For example, Isaiah 44 verse 21, it says, "Remember this, O Jacob and Israel, for thou art my servant." O singular siya, but then talking to Israel. Now, singular. "I have formed you, thou art my servant." So you can find singular. Another is Isaiah 45:4. It says, "For the sake of my servant Jacob and Israel, my chosen one." So singular, and then the servant is Jacob and Israel. And then Isaiah 48:20, it says, "Hashem has redeemed his servant Jacob." So many verses talking about the servant as Jacob. Isaiah 49 verse 3, "Thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified." And then in Psalms, another verse, even in Psalms 136 verse 20, "Even a heritage unto Israel, his servant." And then Jeremiah 30 verse 10, "Therefore fear not, O my servant Jacob." So we can find na ang servant nga gisgutan diri is Israel. That's why in verse 8, kung imong lantawon sa King James Version, "He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut out from the land of the living." Okay, land of the living is Eretz Kayim. And the word Eretz Kayim is Israel. That means the land of life, which is Israel. That means ang mga Israelita, ang kaliwat ni Jacob, nga servant ni Hashem, sila na-disperse gikan silang land. Dili ingon nga gipatay. Now, and then, for the transgression of my people, he was stricken. In Hebrew, we can find mipisa ame niga lamo. And the word lamo in Hebrew is plural. Kung tanaw nimo ang translation sa King James, now, ang term nga lamo, gitranslate og, he was, by the transgression of my people, he was stricken. But then in Hebrew is, mipisa ame niga lamo, na by the transgression of my people, they were stricken. So it is plural. Why plural? Because the servant is no other than Israel as a nation. Sila mo ang nagsuffer. Ngayon, because of the anti-Semitic nga attack sa mga nations. Look at Holocaust. Kinsa nagsuffer? 6 million ka mga Jewish people. Di pang patay. And look at the Inquisition in 1492. 1492 Inquisition sa Spain. Now, kaluoy ba nila? Now, mao ganitong nagsuri-suroy na lang tong barko bisag asa niya gipa landing ni Manuel L. Quezon diri. Now,
And sa time pa sa pag-fall sa temple, no, million nagsuffer. And then sa Crusaders, no, ang failure sa mga Crusaders, ilang gi-attack ang mga Jewish nga naa sa Europe, ilang gipangpatay. No? So, kinsa ang nagsuffer from the pages of history? O karon wala pa man nahuman ng gira sa Gaza. Now, kinsa man ang ginatabangan? Now, kinsa ang gina-attack? Israel. And Israel is the servant of Hashem. And that's why in the Isaiah 43 verse 10, you are my witnesses, addressed to Israel, my servant. So we can find na from plural witnesses going to the singular. Because as a nation, usa lang ilang identity. And that's why the servant is no other than Israel. And it's not Messiah. Dili siya Messiah. Nga naman, tungod kay wa kay makita nga Isaiah 53 talking about Messiah. Yes, Moreno. Pero kinsa man ning Messiah being cut off in Daniel 9:24 to 27? Okay, that's nagdemand og daghang minuto. So ato nang isgutan sa ato ang pagbalik. Oo, standby mga higala kay daghan pa ta og hisgutan na sa ato ang episode karon na mobalik pa ang programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Experience the rich, bold flavors of Apo ni Lola Durian Delicacies, where every cup of coffee is carefully crafted for you. Our beans are hand-selected and roasted to perfection, bringing out the true taste of Davao in every sip. Enjoy the aroma, the warmth, and the comfort of a perfect cup. Whether it's your morning boost, a relaxing afternoon treat, or a quiet moment to recharge, every sip is made with love, care, and the passion of Davao's coffee. Pair your coffee with our fresh pastries or our famous durian treats for a delightful combination that will awaken your senses. Every cup is made with care and love. Visit us at San Miguel Matina Crossing, Davao City, Apo ni Lola Durian Delicacies, where the heart of Davao comes alive in every sip. Padayon ta mahigala sa tuang episode sa tuang programa. Akong ibilin kaganina nga pangutana kung kinsa katong Messiah being cut off sa Daniel 9:24 to 27, Morel. Okay, that's a good question. Ano man, tungod kay, I was listening to a debate and then ang iyang gitindugan nga ngano daw gipatay si Jesus tungod daw sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Now which is not true. Ang problema kay kumutanaw ko sa King James Version, iyang gi-capitalize ang word nga Messiah, the Prince. Now, iyang gi-capitalize twice. Now, that is in verse 25 and verse 26. Okay, ako sang basahon. No? 70 weeks are determined upon the people. I'm reading King James. Nga naman, gusto ko i-expose ang mali no, sa King James. And upon the holy city, to finish transgression, to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore, understand that from the going forth of the commandment to restore, to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks. And 62 weeks, the street shall be built again, and the wall, even in tumultuous times. Or troublous times. Verse 26. And after 62 weeks shall the Messiah cut off. Patyon daw ang Messiah, matod pa diri. No, cut off, but not for himself and people. For the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. 27. And shall confirm the covenant with many for 1 week. In the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease, and for the spreading of abominations he shall make it desolate until the consummation and the determined shall be poured upon the desolate. Okay, we can find two Messiah mentioned here, no, in different time frame. Why different time frame? Because it says that 70 weeks are determined. Now this is prophetic terms. In Hebrew, that is Sivua Shevim. In Hebrew, Sivua Shevim netatika al-ameka vi al-ir kadshika.
So we can find the word Shevoshim, that is 70 times 7, which is 490. Unsa nang significance sa 490 years? Now, this was the time nga mi take over na now kumbaga kung imong basahon ang verse 1 now niini nga story, makita nato na si Daniel, he was thinking mahuman na ang ilang exile. No? Mahuman ang exile nga naman tungod kay kumbaga napuka na ang Babylon. No? Napildi na ang Babylon. Unya ang rise up sa verse 1 in the first year of King Darius. No? The son of Ahasuerus, the seed of the Medians. Okay, sa time ni Darius, he was thinking kay napildi na ang Babylon, manguli na sila. Manguli na sila sa Jerusalem. But only to find out, mingon si Hashem na adunay 70 times 7 nga gitakda para sa cleansing sa mga kasalanan, to purge the transgression. And the 70 times 7 is equals 490. And the 490 years, mao ang number of years, time frame, gikan sa pag-restore sa temple until sa destruction sa second temple. Nga naman, tungod kay ang first temple nga na-destroyed, nga gitukod ni Haring Solomon, naguba kini siya sa tuig sa 410 years nga existence, and then sa bulan sa 9th of Av, no, Tisha B'Av, and then ang second temple nag-exist po og 420 o na-collapse po siya parehong pitsa sa first temple. So 420 karon na-exile sila og 70, so mao tong 490. So the 70 times 7 in Daniel chapter 9 verse 7 mao ang 490 years nga existence now sa second temple, 420 plus 70 years nga exile. Mao to siya 490. Unya ang 490 years na-divide siya sa lain-lain nga mga lain-lain siya nga time frame. Na ay 49, now that is 7 times 7, na apoy 1 week, which is 7 years. O ang sobra, moto siya ang na sa tunga-tunga. Karon, sa unang year, makita nato na ang naay gitawag og Messiah or Anointed One. Ang problema kay gi-highlight siya sa King James, kita nga mga ordinaryong tao nga dili jud ta scholar, every time makakita ta word nga Messiah, kung Christian ka si Jesus imong buot pasabot. Nasa verse 25 Now therefore understand that from going forth of the commandment to restore, to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks. Part man na siya sa 490. Therefore, dili na siya si Jesus kay naaman siya sa 7 weeks, that means 49 years. Naaman siya adto katong nag-declare nga ang Jerusalem i-restore na ug i-rebuild na ang temple. Ang question, kinsay nag-declare nga gitawag og kay sa Hebrew man gud kung imong tan-awon kaning term nga Messiah, Mashiach, no? Al-Mashiach, Nagid, the Prince Messiah. Kinsa di ay ang gitawag og Messiah nga king nga mao'y nag-declare nga ang Israel mo restore na sa city og sa temple. Yung makita sa Isaiah chapter 45. Kung tanawon to sa Isaiah chapter 45, dunay gitawag og Messiah diri. Pero kini nga Messiah lahi sa atong huna-huna. Gitawag siya, thus said Hashem to His anointed, to Cyrus. Okay? King Cyrus daw. Gitawag siya anointed. Kung tanawon nimo sa Hebrew, ang term nga anointed, Ku amar Hashem, le Mashiach ko. So, Mashiach. That means Messiah, anointed. Kini siya mautong Daniel chapter 9. Now, nga mao ang mutukod, mao mo announsyo sa pag-restore sa city of Jerusalem and the temple. So,
makita nato nga ang pag-declare ni King Cyrus nasa Ezra chapter 1, verse 1. Now these are the children of the province that went up. Okay, sadali, it's 1. Now in the first year of Cyrus the king of Persia, the word of Hashem by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Hashem stirred up the spirit of King Cyrus of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom and put it all in writing, saying, Thus saith Cyrus the king of Persia, Hashem Elohim of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him the house at Jerusalem, which is in Judah. So we can find nga, kadtong Misaya nga isgutan sa Daniel chapter 9, verse 25, nga mao'y nag-declare nga mutukod na, mao si King Cyrus. Okay, adto ta sa Misaya nga gi-cut off. Sa Daniel chapter 9, now verse 26. Kung mo lang taon, sa verse 26, and after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. So kinsa ni nga Messiah nga gi-cut off? Kung imong tanawon sa Hebrew, ang word nga cut off in Hebrew, vi'akarei ha-shevi'im shishim o sunayim yi karet Mashiach. So, imo makita ang word nga karet. The word nga karet wala gipatay. Kundili ang iyahang function gi-cut off. Because it is cut off. That means, the function of this Messiah was cut off. Diha sa 7 years. Now, unsa maning cut off? Kinsa maning Messiah? Kabalo ka sa Hebrew, kinsa man ang pinakaunang Messiah? Because Messiah is anointed, gidihugan sa lana. Ang pinakauna, mao si Aaron. Nga mao ang high priest. Gi-anoint. Karon, ang Messiah sa Daniel 9:26, mao ang high priest sa second temple, nga diin pagsulod nila pag-surround nila ni Titus, gipahunong. Muhunong na og sacrifice, sa daily sacrifice, kay naay gitawag og korban tamid, nga ihalad sa buntag, ihalad sa hapon. Now, so na-cut off to siya. Og unya gipahunong siya siyang function as high priest. Siya ang labawng pari sa Israel nga gipa-cut off. Kasi pangalan niya si Rabbi Yismael. Siya mao ang high priest nga gisgutan. Therefore, makita nato na wala siya gipatay at that moment. Kanang karet kundi gipahunong siya, gipahunong siya sa iyang function, ingon nga mao ang high priest, og maputol na ang iyahang pag-sacrifice ni adtong last 7 years sa existence sa ikaduhang temple nga na-collapse na pag-abot sa 420. Ayan. Sana pod ka episode mo no ang puno sa pagtulunan mga higala sa atong mga televiewers din ha nga naglantaw via Facebook, via YouTube mga higala or sa TV ba karon sa nasab ka episode ang nahuman bahin sa atong gisgutan nga the only true inspired scripture. More what's your kining message before ta matapos? Okay, mga kaigsunan, ang atong concern mao ang truth. Ngano man tungod kay walay taong maluwas kung mutuo siyang bakak. Dili maluwas ang tao kung bakak iyang gituuhan. Ug mo hisguta og truth in Hebrew, it is emeth. And emeth in Hebrew, aleph, mem, and tau. That means it must be true from the beginning, true down to the middle, and up to the end. And if this is the truth, it can stand alone. It does not need any defense. It does not need any protection from anyone because it's the truth that will protect you. So kung makita nato nga bakak na di na katindog, it cannot stand. Ganuman, false siya, bakak siya. Shakir in Hebrew. Kaya ang shakir dili siya kabarog, pero kung imet makabarog siya. Walay laing imet, gawas lamang sa Torah and the Tanakh. Nga maong true and inspired scripture ngaya sa mga Jewish. Ug mao ni ang dapat natong tuuhan. Nganuman, seryoso kayong issue, kalag nato nakataya. Okay, daghang salamat. Daghang salamat More and mga higala daghang salamat sa pag-uban kanamo dinhi sa ato ang programa, syempre sa ato ang guest. Thank you so much sa ato mga kauban sa Noahide Community Incorporated Davao City Chapter and in cooperation with PTV
Channel 11. Maayong adlaw sa tanan, by the way. I'm Renz Barbarona, your host, and syempre banusab nato ang Noahide Ambassador to the Philippines. More Azaria Gilbert Mendoza. O kiniang, the Noahide Hour exploring the 7 universal laws for humanity. Shalom, shalom. Shalom. This concludes today's broadcast of No Hide Hour, the laws for humanity. Stay connected, stay inspired, and continue to live with purpose through the 7 universal laws. We look forward to seeing you again. Para sa bayan. Poverty Commission. Samahan ninyo ako tuwing Martes at Huwebes, alas 6 ng umaga sa Rise and Shine Pilipinas. Aksyon